So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another unboxing na naman ng ating itatackle. And this time, dumating na po yung in-order natin na affordable tablet at itong Infinix XPad 20. So maganda kaya to, ito na ba yung sulit na tablet na pwede nyo mabili for an entry-level segment? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun nga mga ka-J-Vlog, nag-purchase tayo ng Infinix XPad 20 at syempre dito sa ating link napakamura lang po na itong device na to dito sa view products natin. I-click nyo na lang yung view products na yan para ma-redirect kayo sa mura at bagsak presyo na XPad 20. Pero ang pinaka main question mga ka-J-Vlog, magkano nga ba na yung SRP nito? So yung SRP niya, so yung 4GB 128 niya, ang SRP is 6,499, tapos yung 8GB 256 is 7,499. Pero magandang balita nga dito sa ating view products, at pag clinic nyo mismo to, meron pa kayong special voucher mula sa YouTube. Makukuha nyo na lang yung XPad 20, itong 8GB 256 nakuha ko to sa halagang 6,000 pesos sarado. So napakamura mga ka-J-Vlog. Tapos yung 4GB 128 makukuha nyo ng mga nasa around 5,000 pesos. Again, asahan nyo pag i-click nyo yung view products natin, below SRP po ito, at meron pa kayong mga special voucher. So kakalabas lang nito ngayon July 2025, at yun nga, i-review natin, i-game test natin kung sulit nga ba tong tablet na to. At biruin mo, for its price, meron na po itong 4G capability. So pwede ito lagyan ng SIM card at pwede yatang gawing smartphone. Ang malupit din dito is meron pa siyang kasamang protective case out of the box. At yung nabili na natin is 8GB 256. And yung color na i-unbox natin for today is yung kanilang Dreamy Purple. And sa likod ng box nga yan, meron tayong mga specifications dito. 11-inch tablet with 90Hz screen refresh rate at ang maganda Full HD Plus 1080p resolution ng Infinix XPad 20. Yun, meron siyang MediaTek Helio G88 processor na hindi naman pumabagal na chipset yan, at okay na okay for a budget tablets device. So yun, tara. At ang maganda dito, ang laki ng battery niya, 7,000 mAh na removable battery, pero sad to say it has a 10-watt charging brick. So tara mga J-Vlog, samahan nyo ko unbox etong Infinix XPad 20. So ito yung box ng Infinix, ano ba to? Infinix XPad 20, yan. So first time natin mag-unbox ng isang Infinix tablet, at yan, mag-review rin tayo ng mga tablet na affordable. Don't worry, stay tuned lang mga J-Vlog. So ito muna ang una nating i-review for 2025. So Infinix XPad, napakamura lang na itong tablet na to. Nasa entry-level segment lang siya. So sa gilid, so yan sa gilid, 11-inch Full HD Plus 1080p resolution. Infinix AI with Helio G88, at maganda dito 4G LTE na po etong tablet na to. So pwede po kayo maglagay ng SIM card. Okay, so open na natin ng Infinix tab or XPad. Ayan, Infinix. Okay, alisin muna natin to. Tingnan muna natin yung content ng box. Ito yung tablet mismo. Okay. So meron tayo dito mga lalagyanan. So nandito yung ano ba to? I think this is the warranty, si BBC eject tool, nice, user manual, at tingnan natin yung siparing brick. And sad to say, it's a slow charger, 10 watts charger to. I don't know, tingnan pa natin yung spec sheet neto kung fast charger ba ang Infinix XPad 20. And ito yung kanyang Type-C cable. Dito wala, props lang yung gilid na yan. Let's check yung mga iba. Dito sa kabila, wala din. So yun lang yung laman dun sa box. And ito, tingnan natin to, baka may casing na kasama. And yes, ang lupit ha, napakamura lang ng tablet na to, pero may kasamang casing, at hindi siya si Maring Jelly case. You know, wow, flip case pa ata. Nice. Uy, may flip case kang kasama mga ka-J-Vlog. So yan siya, flip case. Sobrang sulit naman nito. May free case out of the box, and leather feel design siya. Oh, wow. So next, let's proceed to the main event, yung tablet mismo. Infinix. So napili nating color is yung lavender or yung purple nila. Ayan.
So, ito na po ang Infinix XPad 20. Tingnan natin in 3, 2, 1. Bim, ayan. Napakaganda. Purple na purple yung itsura niya. Tanggalin na natin tong sticker na to. So, yan. Tanggalin nyo na yung mindset nyo na pag inalis po yan, mawawala yung warranty. Hindi po ganon. Ayan, punas-punasan na lang. Infinix, polycarbonate back. Infinix logo dito. Single camera. So, flash po ito. Ayos. Slim. Matte finish. Nandito yung microphone niya. And of course, yung volume rocker. So, sa right side dyan. At magaan naman tong Infinix tablet or Infinix XPad. So, volume rocker, microphone. Sa taas naman ng smartphone is nandito yung power button niya. Speaker grills. So, wala ata siyang fingerprint scanner eh. So, nandito yung SIM tray. Sa baba naman is the 3.5mm headphone jack, microphone, and isa pang speaker grills. At sa bibili ng XPad 20, meron na siyang pre-install na screen protector out of the box. So, open na natin itong tablet na to. Ayan, Infinix, powered by Android. Kabit natin si Maring flip case. Wow, di ba? Maring flip case. Yun, no? So, napaka-solid nung flip case, mga ka-J-Vlog. Ayan, nakabit na natin. Ang ganda ng tablet na to, in fairness, ha? Tapos very affordable lang. Oh, di ba? So, setup ko muna to. Balik ako kayo. So, yun mga ka-J-Vlog, na setup na natin ang Infinix XPad. So, in fairness, when it comes sa resolution nga, Full HD 1080p. Pero when it comes sa brightness, ayun, nasa average level yung kanyang brightness. Hindi siya ganun, hindi siya too bright, kumbaga. Napakalaki ng display, 11 inches, at yun nga, 1080p resolution. The chipset is fine for a tablet device sa MediaTek Helio G88. Hindi po mabagal yung chipset na yan. So, check natin yung kanyang storage. At ang nakuha pala natin or yung binili nating storage is yung 256GB, 8GB 256 po ito. When it comes sa display quality niya, it supports 90Hz screen refresh rate. Napaka-solid din ng tablet na to, in fairness, ah. Display brightness, ayan, 100% na siya. At ang maganda nga dito, mga ka-J-Vlog, is yung 4G capability niya. Napaka-solid. Pwede niyong gawin tong cellphone. Ayan. So, Android 15, XPad 20. So, ito yung e-warranty. Pwede nyo naman yan i-apply kung sakali. Pwede kayo mag-register dyan kahit hindi nyo na kailangan yung resibo, I think. Ayan siya. Marami pa tayong i-explore dito kasi yan, magta-target din tayo mag-review ng mga tablet devices. Ng mga affordable tablet devices. So, syempre, when it comes sa camera niya, hindi ganun kaganda resolution, syempre, ng camera. Expect nyo na yan for a tablet device na hindi ganun kaganda yung mga camera nila. Pwede lang to for FaceTime, mga ganyan. Pero yun, mga J-Vlog, kung naghanap kayo ng isang affordable tablet na gagamitin nyo or pwede nyo ibigay sa anak nyo na complete recados na may case na napaganda ng storage at merong cellular data, maganda rin i-consider itong Infinix XPad 20. Napadaming color options na nag-offer ang Infinix para sa inyo neto. So, i-add to cart nyo na to at i-click nyo na lang po yung view products natin dito kung interested kayo bumili netong Infinix XPad 20. So, yun mga ka-J-Vlog, na na-unbox na natin or nakita nyo na hands-on itong Infinix XPad 20. Next, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa tablet na to. Unang-una sa display. When it comes sa display, panalo siya dahil yun nga, 11 inches, napakalaki ng display na itong XPad 20. Ayan. Pero asahan nyo when it comes sa brightness, sa average level siya kasi below 500 nits of brightness lang siya. Pero ang pinaka good deal din dito is yung kanyang resolution is Full HD Plus 1080p resolution. IPS LCD display is okay na yan for a tablet device sa ganitong murang halaga lang. Hindi na ako mag-expect ng AMOLED display. Hindi na ako mag-expect ng AMOLED display sa ganitong presyo. Pero all goods, ang laki ng display niya. 90Hz screen refresh rate pa. At panigurado, pag naglalaro kayo ng ML dito, may enjoy nyo mga ka-J-Vlog dahil napakalaki po ng display. And of course, pag nanonood kayo, dahil mataas ang kanyang resolution. Next, sa operating system. So, the operating system is Android 15. With XOS 15 ito, pero when it comes sa base compare sa napakalayo ng UI niya compare sa UI ng smartphone ng Infinix.
Ayan, no, parang naging basic siya. Ang ganyan itsura. Ayan. Pero Android 15 to mga ka-J-Vlog. So, asahan nyo, pag bibili kayo ng Infinix tablet, iba po yung UI niya compare sa UI ng smartphone nila. Ayan. Parang basic nga itong UI na itong Infinix XPad 20. Next is yung kanyang chipset. So the chipset is fine naman to. Snappy chipset naman siya for an entry-level tablet. MediaTek Helio G88. Several times na rin natin na-test yung chipset na yun. Hindi po mabagal yan for day-to-day tasks. At kaya naman mag-handle yan ng mga modern games today. Kaya stay tuned. Natin to. I-game test din natin itong Infinix XPad 20. Next mga ka-J-Vlog for the RAM at ROM. So meron nga tong 2 option. 4GB 128 at 8GB 256. Pero mas ipiprefer ko na yung 8GB 256. Go for the 8GB 256 kasi 1,000 piso lang naman ang kanilang difference. At mas malaking tulong yung 8GB of RAM at yung double the storage. Take for example, kung gagamitin nyo to for heavy use, like yung pag gagamitin nyo sa pag-aaral nyo, mag-store kayo ng mga maraming files, mga maraming photos, videos, pwede po yung 256GB of internal storage nitong XPad 20. And don't worry, expandable din ang kanyang memory card up to 1TB at hindi po to dual SIM, single SIM lang po ito. Pero good news nga for its price tag na 5,000 to 7,000 pesos na kapag offer sila ng tablet na merong 4G capability. So all goods na all goods yung ganyang feature na itong Infinix XPad 20. Next sa camera. Again, sa camera, expect nyo na low specs lang yung camera nito kasi usually pag more on tablet naman talaga, hindi sila nagpo-focus sa camera. Iilan lang naman ang gumagamit ng tablet ng camera, di ba? Lakas naman ng trip mo, mamamasyal ka, ito, gamit mo, di ba? Siyempre, gagamitin mo yung smartphone mo. Ito, the use of the camera sa mga tablet is for taking video calls, di ba? FaceTime, mga ganyan, or Messenger. Pwede itong Infinix XPad 20. Kaya asahan nyo when it comes sa quality ng camera, nasa average level lang. Kaya wag kayo mag-expect ng masyado sa camera performance itong tablet na to, ha? Pero it can record Full HD 1080p resolution. Next, when it comes sa speakers, so good thing for a tablet na ganitong kalaki, dual speaker siya. So isang speaker dito sa baba at isang speaker dito sa taas. So kahit na anong position nyo gamitin itong tablet na to, na nai-spread out naman yung kanyang loudness, kaya okay na okay or balance siya dahil sa kanyang dual steer speakers. Syempre, when it comes sa dual speakers, mas better ang bass quality kumbaga. So quick reminder lang na wala po tong fingerprint scanner. So face unlock lang po ang available na biometrics dito. So yun yung pinaka-sad part. I think dapat inalis na nila yung face unlock at mas nilagay nila yung fingerprint scanner for more accurate biometrics, kasi pinaka-accurate or pinaka-secure natin na biometric is of course yung ating mga fingerprints. So yun lang, medyo nalungkot lang ako na part, and I think yan yung isang nilang kinoscut para makapag-provide sila ng ganitong agandang tablet sa murang halaga lang. Next sa battery, the battery is huge. 7,000 mAh na removable battery, pero when it comes sa mga smartphones, yan nakakapagkita na rin tayo ng 7K. So biruin mo napakaliit na smartphone, 7K, tapos ito 7K rin. Asahan nyo na meron tong good battery performance, pero pinakahatak lang sa battery nito, to be honest, is yung charging rate. Mabagal po mag-charge to. Asahan nyo na ilang oras kayo mag-charge dito sa XPad 20 dahil 10W charging rate lang po to kahit na USB Type-C na itong tablet na to. So yun, sana naman at least 18 watts, di ba? Kasi ang laki ng battery nito, so very hassle mag-charge dito. Siguro mga 2 to 3 hours. Mga ganong tansya ko, mapu-full charge nyo itong XPad 20. Kasi meron din akong tablet na ganito kalaki na 10W din. Sobrang tagal mag-charge. Even though naka-USB Type-C ka na, even though na gumamit ka na ng mga 20W, 30W, kahit gamitan nyo to ng fast charger, kung pinaka-max lang na capacity niya is 10W, hanggang 10W lang po magcha-charge itong tablet na to. So yun lang naman ang pinaka-sad part dito sa Infinix XPad 20. Overall, maganda naman yung specs niya, slow charging lang siya, kaya expect nyo na po yan. At ayun, kung interested kayo dito sa napakamurang tablet ng Infinix, yan, payday ngayon, payday sale, i-click nyo na lang po itong view products na to para ma-redirect kayo sa bagsak presyo ng Infinix XPad 20. Very affordable tablet, na pasok sa inyong budget ngayong 2025. At definitely, maganda siyang i-recommend sa inyo dahil yun nga, meron na siyang 4G capability sa price tag na 4,000 to 7,000 pesos at very reasonable naman yung kanyang RAM at ROM. So, abangan nyo na lang po yung full review game test natin dito sa XPad 20 at i-add to cart nyo na po ito habang naka-sale dito sa ating view product.